Time check, 7 a.m. Ilang minuto na lang at magka-clock out na ako sa trabaho. Inaantay ko na nga lang magising itong mga kasama ko kasi napuyat sila kagabi kakakaraoke. As usual, puyat ang Lola May. Pero habang inaantay natin silang magising, kikwento ko lang sa inyo, yung iba pa nangyari kagabi. Nag-isaw nga kami dito sa may dulo ng boulevard. Tapos yung katabi niyan, sobrang dami na nagmamasahe. Dahil talagang iba't ibang klaseng oil ang maaamoy mo. Tapos naglakad-lakad lang kami dito na para bang taga dito kami. Grabe, sobrang ganda ng tubig. Gabi legit, na yan ang ganda ng tubig. Kahit madilim, nakita mo na kulay blue. Mama mo, blue. Char. Balik na tayo sa pagiging alipin ng salapi. 12 a.m. na at syempre, dito kami nagtrabaho sa labas. Wala lang, para alam mo yun, feel at home ka lang dyan. At kapag sa higaan tayo nagtrabaho, aantukin tayo. At eto na nga ang day ano na. Okay, chinek ko sa calendar, day 3 na yan. Ito na, 1,000 miles na naman ang peg. At papunta tayo sa Valencia, Negros Oriental. With our madipunong driver, no? Ito yung daan papunta dun sa may falls. Medyo bundok na yan, hindi ako galit, day. Sa daan na lang ako nag-clock out niya. Hindi lang pwede naman natin dalhin yung trabaho natin kahit saan. As you can see, wow. As you can see, dyan kami galing sa pababa. So, bundok na to. Parang tuktok na ata siya ng bundok. Aking mga kasama. At aakitin natin yung kulay dilaw na building na nakita natin kanina. Yung iba dito sa mga kasama namin, galing na sila dito sa Casaroro Falls. Kaya nung sinabi nila na hindi na daw sila aakyat, I mean, hindi na pala sila bababa dahil nakakapagod daw. Talaga namang kinabahan ako. Pagpunta mo dito, magre-register ka lang. Tapos ito yung fees nila, i-pause mo na lang. At habang iniintay namin yung aming tour guide. Mandatory na daw dito yung tour guide. Bawal kang bumabang mag-isa. So, in-enjoy lang namin dito sa taas at sobrang ganda. So, ayan, tutulog yung iba naming kasama. Kahit kagigising lang nila, no? Di ba, honey? Di ba, Miguel? Oo daw, sabi ni Nadine. At yes daw, sabi ni Julie Mee. Okay lang sila yan dyan. Kasi yung parang roof deck na, pwede ka dun mag-order ng food. At eto na nga si Kuya, ang aming tour guide. Sabi niya, meron lang daw itong 325 or 335 steps. Mabilis lang naman daw. Dahil hindi talaga ako naniniwala dyan sa mga daw-daw na yan. Pero nung nakita ko to, grabe sabi ko, OA sa ganda. OA talaga. Parang sige, sabi ko, fight na, go na, tara na. Nung nagpunta kami dito, walang ibang tao. May naabutan kaming 3 tao. At loko-loko nga itong mga kasama ko. Kasi sabi nila, hindi daw tao yun. Sorry, natatawa talaga ako. Bibilisan ko na lang yung pagbi-video dito. Pero di ko siya ika-cut para makita nyo kung gaano katarik at gaano kadelikado. Pero hindi naman sobrang delikado. Pero siguro yung may mga taong may sawan yan, medyo matatakot ka talaga. At dito nga sa parting to, sabi ni Kuya, ay nakakapangalahati na raw kami. So, kayo na bahala mag-divide nun ha. 335 divided by 2. Diyan ko na nga rin nararamdaman na kailangan ko ng salon pas mamayang gabi. At ipaparinig ko sa inyo na malapit na kami sa falls. Sino yun? Sinobo ba yun? Hindi ako galit. Kasi oo, akala ko din talaga, yung mga bato-bato talaga siya. Yun pala, legit siya na steps din talaga. Pero mamaya pa yung mga bato-bato, meron din pala talagang ganun. At nung nakita ko na nga itong bakal na hagdan, ay ate ko, gusto ko nang bumalik. Hindi lang talaga ako natatakot sa multo. Ito, wala na dito masyadong hagdan, kaya nag-video muna kami, nagpa-picture kami kay Kuya. Nung narating na namin to, dito na mas naging exciting talaga yung trekking. May mga tinatalunan na kami mga bato-bato. Tapos nakakakita na ako ng iba't ibang uri ng kabuti. Tapos sobrang bango lang talaga dyan. Parang alam mo yun, amoy nature. Basta di ko siya ma-explain. Parang dumami yung oxygen ko. Pero hindi naman sobrang eerie nung environment. Yung tipong iba, sa iba kasi 'di ba parang may nakatingin dito sa'yo. Wala namang ganun. Parang I love mother nature. Ganun lang siya. At sabi nga ni Kuya Tour Guide, recently daw is nasalanta ng bagyo itong Valencia. Kaya yung original daw na sementadong daan papunta dito sa Casaroro sa may mismong falls ay medyo nasira na siya. Kaya wala daw talagang choice kundi tawirin itong mga bato-bato. Tapos dito na nga kinuwento ni Kuya, yun daw alamat ng Casaroro Falls. Ayan daw sa alamat, si Casaroro daw ay isang magandang diwata na naliligo sa paanan ng talon. Matatagpuan daw to sa gitna ng bangin at makapal na kagubatan. Legit, gitna ng kagubatan talaga to. Tapos nababalot daw yun ng hamog at ng hangin. May isa pang kwento pero wait lang. Ito na kasi siya. Sobrang ganda mo, be. Char. Ang ganda niya kasi talaga. Hindi rin naman sobrang lamig ng tubig. Kaya ma-enjoy mo talaga. Yung binabaan ko lang yung brightness para makita mo kung gaano talaga siya kaganda. At kung makikita mo yung Facebook ko,
Puro talaga ako reels nung Kasaroro kaya sobrang wala, ang ganda niya talaga. Binigyan kami ni kuya ng enough time para mag-picture, mag-video isa-isa. Pero syempre, hindi pa rin nawawala yung paalala niya na hinay-hinay lang kami kasi madulas nga yung ibang bato. Bilang gentleman naman yan, si Josie Mark Opak. Tapos, only picture, only video talaga kami. At ang nakakatawa dito, sobrang galing kumuha ni kuya ng pictures at videos. Siya talaga yung magdidirect sa'yo. Kaya guys, kapag kayo pumunta dito, talagang tipan niyo yung tour guide kasi syempre, ingatan kayo niyan, tapos pipicturean kayo at videohan kayo ng bonggang-bongga. Galingan ni kuya, medyo marami pang take-take yan eh. Kinikwento ko nga dito sa friends ko na meron din ganitong same falls sa amin. Ang tawag naman doon is yung Ambon-Ambon Falls. Kasi parang may mga ganito din siya, may hamog, may mga ambon-ambon. Ang cute no? Ewan ko, kahit talaga marami ng falls dito sa amin sa Laguna, gandang-ganda pa rin ako dito sa Kasaroro Falls. Ito nga pala yung iba sa mga kuha ni Kuya tour guide. In fairness, sobrang galing niya talagang kumuha. Siya pa yung magdedirect sa'yo dyan. Tapos ito yung ibang pictures na kuha niya sa amin. Pero may isa pa daw kwento tungkol nga dito sa Kasaroro Falls. So habang tinitingnan niyo yung mga pictures namin, ikikwento ko na sa inyo. Si Kasaroro naman daw is dati daw siyang parang hunter dito sa may Valencia. Siya daw yung nakadiscover nitong falls nung naglalakbay siya dito sa may gitna ng kaya ipinangalan na sa kanya yung Kasaroro Falls. Pero kalaunan daw, parang mas nadidiscover ng tao yung Calamason Falls na mas mabilis daw yung itrek. Kaya akala daw ng tao, yun daw yung Kasaroro Falls. So yun lang ang kwento dyan sa Kasaroro Falls. At pagkatapos ng trek ay sobrang sarap nga maligo dito kasi hindi naman sobrang lamig ng tubig at sobrang linis pa. Nakabalik na nga kami dito sa taas at sobrang nakakapagod. Parang gusto ko na nga lang gawin dyan ay kumain at matulog. Tapos tinitingnan ko nga kung normal pa ba yung paghinga ko dyan. Kasi nag-aalala na ako sa sarili ko. Si OA naman. Hindi ko na nga na-videohan kung paano kami nakapunta dito. Basta imaginein mo na lang na bumiyahe kami. Ito nga pala yung lugar kung saan makikita mo yung sulfur vent. Yes, sulfur. Pero hindi na kami huminto doon. Google mo na lang kung ano itsura. Para siyang maliit na hill, tapos may mga umuusok na medyo mabaho, amoy utot. Ganon. At dito nga sa sulfur vents na to, meron ditong mga hot spring. So, sulfur hot spring siya. 'Di ba? Charis. Kinabi na kami, kaya ito na lang yung naabutan namin. Sarado na yung isang part. Gutom na nga kami. Kaya naghati-hati kami dyan sa pansit kanto. At marami rin kami nasiraan na tao dyan sa Red Hot Spring na yan. Charis. Pag-uwi, kumain naman kami dito sa may Domos. Ayan, nadali siya ng dahon. Ito yung interior ng Domos, pero pinost ko na rin yung mga food na kinain namin dyan. I-check nyo na lang. So, yun lang. Best regards. Bye-bye.